kamalasan o kamatayan ng iyong tagumpay. Mayroon tayong concept na victory over death. Ang sabi po dito, victory over death is the triumphant through the death and resurrection of Jesus Christ, the final enemy. Death itself has been defeated. 1 Corinthians chapter 15 verse 54 to 57. Death once reigned through sin, but Christ broke its power by rising from the grave. His resurrection is both the proof of our forgiveness and the plague of the future immorality. For those united with Christ, that is no longer a fearful end, but a glorious beginning, a doorway into eternal life with Him who said, I am the resurrection and the life. John chapter 11 verse 25. At makikita natin ito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 35. Where O death is the victory? Where O death is your sting? Sa Tagalog po, O kamatayan, nasa na iyong tagumpay? O kamatayan, nasa iyong motibo? At yun po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Magsisimula po tayo sa teaching. First teaching, death has been swallowed up in victory. So, ang kamatayan pala is nalulok na siya ng tagumpay. And syempre, kapag namatay ka, umabot ka na sa iyong victory. Sa second teaching natin, death no longer holds any fear or sting. So, kapag namatay ka na, hindi ka na makakaramdam ng takot at kahit ano pang ang sakit. Sa ating third teaching, death marks the beginning of a new life. So, kapag namatay ka pa, magkakaroon na siya ng marka sa panibagong buhay mo. Nadako tayo ngayon sa ating application. First application, face death with faith and courage. So, kailangan mo palang harapin yung kamatayan ng may tiwala sa Panginoon. Siyempre, yung hindi ka natatakot sa kamatayan. Sa second application, free yourself from fear and anxiety. So, kailangan mo rin palayain yung sarili mo sa takot na meron ka. And syempre, dun sa anxiety na namuno sa'yo. So, sa ating third application, focus on the power of Christ's resurrection. So, you have to focus pala sa kapangyarihan na mayroon ng Panginoon sa Kristo sa buhay natin. So, sa ating discussion, are you still afraid of death? Why or why not? So, para sa akin kasi, hindi na ako natatakot ngayon kasi hiningi ko na lahat ng takot sa Panginoon sa Kristo. Lahat ng mga nagawa ko. So, for me, hindi na ako natatakot sa bagay na yun. So, what have you learned from this devotion? So, natutunan ko sa devotion natin ngayon na hindi mo kailangan natakot sa kamatayan dahil mas marami pa lang bagay na mangyayari sa'yo within sa kamatayan. So, how can you practically apply devotion? So, may apply ko sa sarili ko devotion natin yun sa pamagitan na biglang mas mag-alala pa. So, ayun naman po for today's discussion. Thank you for watching.